Pinagampas ng base hanggang sa mapatay ang isang resort owner sa Bawan, Batangas. Ang sospek, dating empleyado na ilang beses na raw sinisante ng biktima. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Kita sa CCTV ang dahan-dahang pagbaba ng hagdan ng lalaking ito na nakataklob ng kumot sa isang resort sa Bawan, Batangas. Sumilip pa siya sa likod ng pader kung saan may natutulog na babae. Maya-maya, bumalik siya sa hagdan at pumanik. Hindi na nakuha ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Pero napatay na pala ang 73 taong gulang na may-ari ng resort na si Carmen Maranan. Wala nang buhay ang biktima nang madatnan ng kanyang anak. Hindi ko lang po matanggap na ganun yung mangyayari sa kanya dahil ang aking pong magulang ay mabait po siya at matulungin sa tao. Ganun po siya. Hindi ko po ine-expect na may makakagawa sa kanya ng ganun dahil once naman po na lumapit sa kanya, ayun po ay tutulong at tutulong. Hindi po siya madami. Ang tunay po. Ang insidenteng ito nangyari sa loob ng kanilang resort nung linggo ng gabi. Ang itinuturong sospek, yung lalaking nakataklob ang muka na nakuna sa CCTV ng resort. Nakuhanan din siya mula sa labas ng resort na tuwalya naman ang pinagtaklob sa sarili. Sa inisyal na investigasyon, pinaghahampas ng vase ang biktima na dahilan ng pagkamatay nito. Wala rin do kasama ang matanda ng mangyari ang krimen. Ganito yung itsura ng vase na ginamit ng sospek para ipampukpok sa biktima. May laman itong buhangin sa loob kaya may kabigatan at solid yung ilalim. Kaya hindi nakapagtataka na nagkandapasa-pasa yung mukha ng biktima at lumalabas din sa autopsy na nabasag ang ribs nito. May hinala naman ng mga kaanak ng biktima kung sino ang posibleng sospek. Maaaring ito raw ang isang dating tauhan sa resort na pinaalis sa trabaho dahil sa hindi maayos na pag-uugali. Minsan po yung mga pera, tsaka po yung mga pagmumural niya sa mga guests namin. Tapos minsan nag-aahinti po din sa mga tindahan. Ganun po ang kanyang ginagawa. Sinang-ayunan naman ng mga pulis ang hinala ng mga naulila ng biktima, base na rin sa pagsusuri nila sa kilos ng sospek. Talagang nagtaklob siya ng mukha, even yung nandoon sa loob ng bahay, tinakloban niya yung buong katawan niya. Kasi kilalang-kilala siya at makikilala siya, hugis, kilos nung niya. 3 beses na raw natanggal ang dating empleyado pero ilang ulit ding nakabalik. Maliban na lamang nitong huli dahil hindi na raw pumayag ang mismong biktima. Sabi po sa akin ng inay, wag mo ikang pababalikin yan. Dahil pag pinabalik mo dito, baka hindi nyo lang, baka ako mamaya utasin na niyan. Yan po pinagtangkalan po ng aking magulang. Tingin pa ng pamilya ng biktima, posibleng may ibang kasabot ang sospek at ang pakay nila ay pagnanakaw. Lalo't nawawala raw ang cellphone ng biktima, pati na ang bag nito na naglalaman ng nasa 30,000 piso. Sinubukan din daw buksan ng sospek ang vault ng resort, kaya tinext pa ang anak ng biktima para hingin ng code gamit ang mismong cellphone ng biktima. Nagkunwari siya na yung mother ko ang gumagamit pero hindi po ako maniniwala na siya po yung nagte-text dahil sanay po siya na tawag lang lagi sa akin. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang nakatakas na sospek na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.